bahay and mga nagluluto, naglalaba, at kung ano man ang inyong ginagawa. Welcome po dito sa Happy Buhay. So bago mag-umpisa, ako po muna si Jeff. At ako naman po si Lay. So magandang tanghali rin po sa lahat ng mga kahaps, ng mga bago, at yung mga patuloy na sumusuporta. At lagi nakaantabay dito sa ating Happy Noy TV Live. So, mga kahaps, don't forget to share this Happy Noy TV Live and tag your business-minded friends. Kasi, for sure, etong ating episode ngayon, Jeff, ay merong something na makaka-relate talaga silang lahat. Oo, so kahit hindi pa sari-sari store, ay sigurado kami na makaka-relate sila. Kaya mga kahaps, if ever may kakilala kayo ng mga kapwa ninyo, mga FB friends na interested or nagpaplano na magkaroon ng tindahan, ay pwede nyo sila itag sa ating comment section. So, and don't forget, sa mga kahaps pala natin na hindi pa nagre-register o wala pang tinatawag na sa mga Happy Noy card number, na andyan sa ating comment section ang link ng registration. So kung ikaw kahaps na nanonood ngayon ay wala pang FHC number na tinatawag, ay click mo lang yan para makapag-umpisa ka na mag-register at mamaya ay pwede kang manalo sa ating mga ganap, no? Makasali sa ating gagawin. Ang good news dyan, guys, ang maganda ito mga kahaps, so sa mga bagong viewers dyan, comment na rin kayo. If ever po kasi nag-register kayo, ay one-time registration lang. Ibig sabihin, if ever po na magkakaroon tayo ng mga susunod pang episode sa mga susunod pang linggo o sa mga susunod pang araw, ay hindi nyo na kailangan pang mag-register ulit. Kasi one time lang po. So once mabigyan kayo ng inyong SHC number, ay automatic kasali na kayo sa happening at yun na yung ganyang gagamitin every time na meron tayo episode. Correct. And that's free, no? Yung ating registration. And don't forget, mga kahaps, no? Sa mga nag-watch party sa kanya mga Facebook, yung mga magpa-comment, make sure na ang ating komento ay gagawin sa ating Happy Noy page mismo. Para atin yan nakikita dito sa real time ng mga comments na pumapasok sa atin. Hello sa inyo. Grabe. By the way, i-greet natin yung ating mga first commenters dito. Kanina, nung nagsimula tayo, sino sila, Jeff? Sila Tita Cha, si Tita Sadonakman, ang pambansang Reyes, si Tita Philippine Reyes. Ayan. So, happy viewing po. And share nyo na rin itong ating Happy Noy TV Live para share the good vibes, share the information, and mas maraming makapag-share sa atin para mas marami tayong kaalaman na makukuha. Ayan. So, welcome po muli sa ating mga bagong kahaps na nanonood ngayon. At sana mamaya, no, samahan nila tayo dahil sa ating mga gagawin. No, yung mga abangan yung mga pasabog talaga, yung mga ating palaro para mamaya. Ayan. At sige. So, Jeff, ang ating episode ngayon ay pag-uusapan natin, syempre, patungkol sa ating mga tindahan. Di ba? So, ito syempre maulan, di ba? Reminis na naman. Kakaalis lang yung ibang bagong, meron na naman bagong... Anong letter na pa mga Anong letter na ano mga letter? Kasi absent ako ng sumunod din natin. Ano kaya letter mo? Letter yun yung bagyo. Ulysses yata. Something you. Something you. Baka ikaw. Something you. Yeah, so si Ulysses yata. Somewhere in Mindanao yung bagyo. Alam mo na pag bumabagyo, umuulan, di ba? Siyempre, may pagkakataon na sobrang senti-senti ka. Alam mo yun, habang nagkakapi, di ba? O siyempre ako personally, parang sa mga sari-sari store, bigla napapaisip ka rin, no? Bakit kaya marami sa mga Pilipino ngayon, given na nagkaroon ng pandemic, bakit marami ang pinipiling mag-sari-sari store? Bakit nga kaya? So, sa kanto kasi namin, halos pati-tabi na. So, sa mga, may tindahan kami. So, sa mga susunod, siguro, 4 na bahay, 3 bahay, may tindahan ulit. Pero meron pa rin naman mga nagsasara. Pero meron din mga nagbagong nagbubukas talaga. Mukhang hindi mo naman sinagot ang aking tanong. Bakit naman? Bakit maraming mga sari-sari store ang nag-iisip na itayo nila ngayon. Marami Pilipino bakit yung pinipili nila? So, tingnan mo. Kasi dahil yung ganap. Kasi ito pa naisip ko dyan is, baka sakali kasi ito yung naiisip nila na madali lang simulan. Kasi syempre, sari-sari store, kumbaga, bahay nila, tapos pwede sila magbulagay sa bintana nila, maglagay ng mga paninda doon. So parang naisip nila, baka yun yung pinakamadali na pwede ma-access nila as business. Correct. And agree na ako dyan, no? And it's best siguro,
no, Jeff, natanungin natin yung ating mga kakakay doon sa tanong na yun. Bakit nga ba maraming Pilipino ang pinipili ang pagsasari-sari store ang gusto nilang itayo na negosyo? Ayan. So mga kakaps na nanonood na ngayon at kasama namin dito sa ating Happy Life TV Live, bakit kaya sari-sari store ang napili mong negosyo? Ayan. So, i-comment nyo na yan sa baba, sa ating comment section mga kahaps para dito ay mababasa namin and makikita din namin yung input ng iba nating mga kahaps kung bakit. Kasi baka may iba't ibang rason talaga kung bakit sari-sari. So, kasi iba may tindahan na before magka-COVID. Ngayon, nagka-COVID, baka iba rin yung rason nila kung bakit sila nagtitinda. Correct. Ay, meron na tayo nakuha dito mga sagot doon sa ating mga kahaps na nagkomento dito. Mula kay Tita Presi Erta, sabi niya, simula pa lang nung nag-umpisa ang mama ko magtinda, nung 5 years old ako, lagi na ako nakabantay ng tindahan. Oy! At nasanay na ako sa mga customers namin, natuto na akong magsuklit ng tama at kumilos ng mabilis. Kaya natutuwa ang mga tao sa akin. Hanggang ngayon, nasa puso ko talaga ang pagninegosyo. Dito ako masaya at ito ang kabuhayan namin ng pamilya ko. Kaya araw-araw, masaya ako na nakakabenta. So parang dito, nagtayo si Tita Presi ng tindahan dahil nakalakihan niya na. Yes. So, no, hindi nakikita niya sa magulang niya. Yes. Ayan, so meron naman kay Tita Rosenda Mojado, sabi niya, dahil accessible para sa mamimili, hindi na nila kailangan pumunta sa grocery kung konti lang ang kanilang bibili. So para mas maging convenient sa ating mga kapitbahay. And mula naman kay Tita Girlie Morco, sabi niya, kasi ito po yung fastest, parang gano'n si Tita Girlie. Kasi ito po, wala. Kasi ito po yung fastest way para kumita. No need nang bumiyahe araw-araw. Naalagaan at nakikita ko mo pa ang pamilya mo araw-araw. Isa pa, mas masarap ang may sariling business kesa ang mga mukha. Ayun, yun yung marami kahap na gano'n. nating sinasabi kanina na ito yung malapit lang sa bahay, maalagaan mo pa ang iyong mga anak, iyong pamilya. Ayan, another from Tita Jepina. Puno-puno ang ating comment section. Okay. So sabi niya, sari-sari store po ang naisip kong negosyo dahil ito po ang pinakamadaling itayo na business. Nag-umpisa ako ng tindahan nung buntis ako. Dahil walang magawa at mag-isa lang. Mag-isa lang ako lagi sa bahay. Kaya naisip ko gumawa ng tindahan para hindi mainip at may libangan ako, may kita pa sa araw-araw. Yes, kumbaga parang naging pastime na lang ni Tita para kahit nagbabantay siya, syempre kapag buntis ka, di ka naman masyado maglilikot na niya. Hindi ko pa naranasan. Siyempre, oo. Kaya ako mas madali. Correct. At mula naman kay Tita Ilugin, Kadnam. Okay, sabi niya, Jenny Lu, ayan pala, may pangalan pa. Jenny Lu Manda, napili ko po ang negosyo sari-sari store dahil mahilig po ako at mga anak ko bumili ng pagkain. May kalala rin ako mahilig bumili ng pagkain. Kahit sa tindahan, kaya naisipan ko talaga bakit hindi na lang ako magtindahan ng sari-sari store. Kaya ito po, negosyo ko, Utay Ma'am at Store Owner. Iba rin talaga yung pinaghuhugutan kung bakit ka nagtatayo ng negosyo. Ito yung hobby. Hindi naman hobby, parang madalas yung ginagawa. Wala ni Tita Jenny Lu, mahilig sila kumain ng mga anak niya. Siyempre, pero siyempre, pag nag-negosyo ka ng sari-sari store, hindi kung kakain ka mula doon sa tindahan mo. Pwede bayaran mo. Diba? Bayaran mo. Ubus na yun. Hindi na tindahan tawag doon. Diba? Tapos yun. Kumbaga, hindi na siya, pantry na siya. Extension na siya ng iyong kusina. Ayan. May last lang ako dito. Tita Joanne, sabi niya, sabi niya, sari-sari store ang nagsalba sa amin sa panahon ng gipit na kami. Kaya lalo ko pang sinisigagan. Tulungan kami mag-asawa sa pamamalengke ng paninda para may kitain kami sa araw-araw. So, iba na syempre, yung sari-sari store talaga, tungkol sa hugot natin, bakit tayo nagtayo dyan, it creates bonding din eh. It creates the relationship na parang, yung akala mo, wala na pag-asa. Diba? Hindi totoo. Kasi alam mo
yun pala yung business na andun yung parehas kayo mag-e-effort, sasamahan kayo na mag-grocery, tapos makakaalala mo, Yung mga panahon. Oo, iba yun di ba? Yung may ganun katuwang kang kasama sa pagtatayo. Kumbaga, dito kasi nabubuo yung teamwork. Actually, teamwork ng pamilya. Si nanay, si manager, si tatay, si co-manager. May co-manager ba? Pero basta yun silang dalawa. Tapos yung mga anak, yung mga pwedeng sumuporta pa na pagbabantay, pagsukli-sukli. Ayan mga kahap, anong hugot ninyo sa inyong tindahan? Comment nga dyan sa baba para makikita din natin. Oo. So I'm sure, mga kahaps, no, nasagot na ng iba nating mga kasama dito kung bakit nga ba sari-sari store ang naging patok na negosyo sa ating mga Pilipino. Actually, walang malinaw na history. Oo. Yung sari-sari store. Basta ako ang alam ko lang nagkaroon ng barter between the Philippines and ibang bansa. ibang bansa. Sala ka lang. Yes. Ay hanggang naging sari-sari store na, hanggang nagkaroon ng ito. Dati kasi banig-banig lang yan eh. Ngayon, tingnan nyo, mga sari-sari store na tayo, mga grocery stores na. Ayan. So ngayon naman, ang tanong natin, syempre, may mga kahas ba na nanonood ngayon na gusto rin magtayo ng ganitong klaseng negosyo? Like itong sari-sari store. So, I'm sure, itong pinag-uusapan natin dyan, no, ay perfect talaga sa kanila, no, na marinig itong mga ganitong informasyon. Pero teka, ano ba muna pag-uusapan natin? Ikaw, paano ka makamukod sa crush mo? Oo, paano ka makamukod sa crush na hindi ka crush? Araya, out. Siyempre, ito naman, pag-uusapan natin ngayon, yung mga rason natin, bakit sari-sari store, no? Bakit sari-sari store yung, nagtayo tayo, diba? Balikan natin syempre yung mga nakaraan dito. Babalikan natin dito. Diba? Kung ikaw, nagtayo ka ng isang tindahan, importante na ito, yung magbalik ka ng mga, mga past, diba? Yung mga memories. Kasi, nakakatulong din yun, mga kahaps, no, sa pagpapatuloy ng ating negosyo. So, hindi natin pag-uusapan. Curious sila, paano yun, di ba? Mag-flashback tayo, tapos makakatulong sa akin, paano yun? So, hindi na natin pag-uusapan yung pag-move on late. So, hindi nyo pag-uusapan pag-move on ko. Hindi kasi, di ba, may move on, pero minsan kasi, may mga bagay tayo na nakaraan, di ba, na nakakatulong pa rin sa atin para maging malakas. So aminin nyo, meron ganun, di ba? Yes. Diba, kailangan mong balikan yung mga past mo kasi learnings yun experiences yun for you to become stronger. Wow! Diba? Teka. Pinag-uusapan natin sari-sari store pa ba o feelings na? Wala na kailangan. Nakikita na kayo sila. Pero diba mga kahops? Kahops, feelings pa ba o sari-sari store pinag-uusapan natin? Pero diba? Sama naman yung mga kahops. Inalo ko na yung mga kahops natin, diba? May mga moments na inaalala natin, lalo na ngayong mga moments na inaalala natin na nakakatulong talaga sa ating pagnanegosyo. Gaya na? Doon sa mga nagsisimula pa lang, halimbawa, kayo nanonood ng ating Happy Noise TV Live. Nagsisimula magnegosyo o naiisipang magtayo ng kanilang sari-sari store. Yes. So may mga moments na kung nakagtayo ka na before tapos bawa nagsara ka. Baka kailangan mong balikan yung nakaraan. Ano ba yung mga dapat i-consider ulit sa pagtitindahan? Kasi like ito, maraming information na yun na pinoprovide ang internet. Of course, dapat legit information. Diba? So, andyan yung kailangan balikan. Ano ba yung naging pagkakamali ko noon? Diba? Ano yung mga dapat mong ituwid? Ang kakaiba kasi niya, Nick, agree ako dun sa dapat balikan yung nakaraan. Hindi naman babalik sa dating sitwasyon, pero pwede natin i-assess yung ating nakaraan kasi nabanggit nila Kung dati may tindahan ka pero nagsara ka, pwede niyong i-check ano bang ginawa mong mali before. Dati kasi ganito ang ginagawa mo. Mali or sabihin natin kulang. Kulang, yun. Pwedeng kulang yan. So, pwede niyong i-assess kung ano ba yung kulang or pagkakamali na gawa niyo before para pagdating ngayon, yung panahon ngayon, ay pwede niyong ma-apply. So, kasi ang pagtitindahan mga kahap ay sa una, yan ay mahirap talaga. Kasi kailangan mo munang i-review ang iyong mga customers, kailangan mo i-review yung mga produkto na pwede mong i-offer sa iyong tindahan at iba't iba pa. So yun nga yung mga dapat mong siguro dating balikan. Kung ikaw ay nagsisimula ulit ng iyong tindahan at gustong
magtayo no ng tindahan Yes. ay yung kapital. Yes. Enough ba yung naging capital ko noon? Tama ba yung ibinigay ko lahat? Kung naibigay mo na ba lahat? Ibinigay ko na ba lahat? Oo. O bakit dapat kailangan kong maghirap sa sarili? Hindi, di ba? Oh, yes. Kasi sabihin natin, may mga kapital, may mga times na talagang nakakatakot. Yes. For example, nabanggit ko na ito last time. Oo. Di ba, meron kang 5,000 capital. Pero natatakot ka ilabas lahat yan. And that's fine. Yes. No, kung meron kang takot or yung hesitation tinatawag, bakit hindi ka mag-umpisa sa, hindi lahat. Like, hatiin natin. And then explore that. Tingnan natin kung anong mangyayari, kalalabasan doon sa in-invest natin. Oo. Like, kung good, edi saka natin dagdagan mula sa kinikita. Kung bad, at least meron tayo, pwede natin ma-reconfigure yung ating ginagawang negosyo. Kumbaga, kumbaga, pwede nyo munang i-try. Kunwari, sa budget, halimbawa lang makahap, 5,000 ang budget, pwede try nyo 2,000 muna. Subukan ninyo kung kamusta magiging outcome. Ngayon, pwede pa kayo mag-try ulit. So, nag-work. Halimbawa, nag-work. Pwede kayo mag-try ng another, sana all. Tapos, 2,000, pwede nyo na pag-try ulit ng iba pa. Ngayon, doon sa panahati na iyon, yung nakitirang 1,000, pwede nyo ilagay doon naman sa iyong napili na talaga, base doon sa testing na iyong ginawa. Kumbaga, pwede tayo mag-testing ng mga iba't ibang produkto or mga gawi sa ating tindahan. O pwede mo rin yun, balikan mo sa pag-assess mo, pagbalik doon sa nakakaali yung kulang ba o tama lang ba yung capital ko. Baka pwede mo rin tingnan yung space ng tindahan mo. Yes. Kung maliit lang yung space ng tindahan ko before, tapos naisip ko, kung gusto ko maglagay dito ng mga iba't ibang produkto. Ganun ba? Dapat ko ba talaga bumili ng mga bagong produkto given na maliit yung itong space ko? Or baka may ibang way, may ibang paraan na kung saan hindi ako gagamit ng space pero makakapagbenta ako ng produktong to. Yes. Diba? Lalo na ngayon, kasi given na online. Diba? Mayroong mga products na kung mag-start ka ng iyong tindahan, baka hindi mo kinakailangan bumili agad yung mga bagong produkto na. For example, yung mga bulky. Yes, sako-sako kasi yun. Oo, pero isipin din natin, baka agad masyado malaki yung delivery yan din. Ano yung mga sabon, na mga liquid soap, ganyan. So, baka hindi, gusto mo siyang gawing bumili, tapos ilagay sa itatayong ng tindahan, pero wala kang enough space. Pero may ibang way na pwede mong gawin o ibenta yon online, di ba? So, ipopost mo lang siya. And then, mas malaki yung market mo. Hindi mo kailangan ng space, pero at the same time, makakabenta ka. Ang mahalaga kasi mga kahap, so every time na nababanggit ni Lay na kung maliit yung presyo natin, isip tayo ng paraan kung paano makikita ng ating mga suking customers o mga customers natin yung ating mga produktong ibinibenta. Kasi mahirap naman yung gusto ko lang magbenta ng sabon, pero hindi nalalaman ng mga customers mo kung na may sabon ka palang ino-offer. So, may mga ways tayo na pwedeng gamitin yan. Lalong-lalo na yun nga, panahon ng online na nag-a-adjust tayo. Yan yung normal. Ayan. Yes, at magdito na tayo ng komento dito. Mula kay Tita Che, sabi niya, agree po sir. Need po talaga natin alalahanin ang mga rason ng pagsusumikap natin sa buhay para mas lalo pa tayong mag-push. Yes. Another from Tita Min Odia, sabi niya, relate po sir, yung mali ko po sa una, ginawa ko pong guide para ma-improve yung tindahan. Ay, buti na lang sinabi ni Tita yung tindahan kasi para iba na rin yung kwento ni Tita eh. So and then yung siguro pwede pa nating tingnan yung pangalan ng ating tindahan, ano yung mga produktong ating ibinibenta. Baka kasi noon may mga product kaya hindi rin pumatok yung tindahan natin sa community natin, sa tinitiran natin, baka may mga products talaga na tinitinda tayo na hindi ka nakabenta. Kailangan natin isuriin. Siyempre, may mga iba pang dapat natin. Gusto ko lang emphasize doon yung sa pangalan kasi yung ibang kahap natin dyan, yung kanilang mga tindahan mahalaga. Mas maganda, hindi naman sa mahalaga, pero mas maganda sana na ating pangalanan. Kasi dito sa may pangalan ng ating tindahan, halimbawa kahit Jeff Store, madali kayong ma-identify pag nagtanong, saan po ba nakakabili ng ganito ganyan? Doon sa may Jeff Store. Kumbaga, yun po kasi parang identification nyo na sa inyong community
na nagbibenta kayo ng tindahan at kayo ay sari-sari store. Something distinctive na kakaiba rin. Yes. Okay, bago tayo sa pangalawa, no, Jeff, doon sa mga nagsisimula din or nagbabalak din magtayo ulit ng kanilang sari-sari store, ay dapat i-consider out tingnan din natin yung mga ating mga suki. Kasi bagaman hindi sila pati na nakaraan, di ba nung nag-umpisa tayo ng ating negosyo, inisip mo sila kung ano yung mga mas mabibiling nilang produkto. So, ganun din dapat ngayon. Kailangan natin na mapanatili ang palaging pag-iisip sa kapakanan ng ating mga suki. Kasi kumbaga, hindi nga tayo magtitindahan. Ay kumbaga, wala ang ating tindahan kung wala yung ating mga suking customer. Correct. It's like mga sinasabi, business is all about people. Yes. Diba? So, kahit tayo nagtatayo rin ng negosyo, kita, benta, diba? But at the same time, yung ating ibinibenta ay something na makakatulong or magagamit ng ibang taong bibilisan, yung consumers. Yung ibang ang kahap sa atin dyan ay tinatawag silang parang public servant kasi they serve their community. They serve their community through pagbebenta ng mga produktong hindi na kailangan lumayo ng ating mga customers. So dito pa lang, frontliner na agad tayo mga kahap. Correct. At meron tayong comment from our viewer about sa ating mga customers. No? Mula kay Tita Johan Gabriel Lopez. Sabi niya, sari-sari, walang iwanan, kahit konti lang paninda, nakaka-survive pa din. Nabigyan mo ng saya ang customer. Yes. So, hindi lang saya, kita ang inyo na ibibigay sa kung totoo. Kumbaga, dito ay conveniente po. So, hindi niya na kailangan bumiyahe pa. Kasi dito, sa ating mga sari-sari, nakatipid na agad ang ating mga suki. Sa pamasahe pa lang. Correct. At mula natin kay Tita Majoy. Sa Tita Majoy ay, yes, tama, yan din po. Tumalas Tita Majoy. Yan din po ang diskarte ko. Yung tulong ko po sa aking tindahan, binibili ko po ng ibang fast-moving products, which is a good na paraan para mas mapaikot pa natin yung ating tindahan. Correct. At paninda sa ating tindahan. Ayan. Pero, ang susunod na siguro natin tanong ko, sige, kapag tayo na tayo ng tindahan. Yes. No? Again, na-factor in na natin yung mga previous experiences natin, diba? And nag-serve siya as learning sa ating itatayong negosyo na tindahan. Paano naman kung, ayun nga, dumadami ang mga sari-sari? Kasi nabanggit natin kanina na in demand itong klase ganitong negosyo dahil madaling tayo. Diba, sa bahay mo, sa bahay na, extension na ng bahay, pwede kang magtayo ng sari-sari. So, maliit lang ang kapital. Paano kaya kung nakapagtayo na tapos kaliwat kanan yung mga sari-sari store? Hindi ang dami ng masabi natin kompetensya, di ba? Paano pa kaya ikaw bilang sari-sari store na nagtayo, mas pipiliin ng mga customers mo? Well, dapat talaga piliin ka kasi di ba ang suki, kahit na ang daming tindahan na, ikaw pa rin ang babalik-balikan para pagbilhan ng kanilang inyong produkto. Kaya mahalaga na maayos ang pakikisama sa suki. So, ayan nga po dyan papasok yung ating pagiging friendly, pagiging smiling face every time na bibili sila kasi doon po nare-record ng ating mga suking customers na ay, dito ako bibili kasi magaan ang pakiramdam ko. Dito ako bibili kasi masaya ako kapag bumibili doon sa kanya. Bukod sa nagiging convenient na po sila, bonus pa po kung if ever nangingitian natin sila, kakausapin natin sila, pupumustahin natin sila. Yes, siguro ang tanong ko sa ating mga kahaps no, na nanonood ngayon, paano kayo pinipili ng mga customers mo? Yun. Kung nagtitindahan ka, paano mo iisipin na dapat ako yung piliin? Di ba? Ng mga customers kasi sa dami na dami mong kapitbahay rin na nagtitindahan, syempre kanya-kanyang strategy yan. Yes. Diba? Paano mo masasabi ngayon, anong ginagawa mong paraan o strategiya para ikaw ang piliin? Kasi mahalaga perhaps yung magkaroon tayo ng paraan or maging distinguished tayo doon sa mga kapwa natin negosyante na sari-sari store on kasi hindi natin maaalis sa ibang nakitindahan na gusto rin nilang kumita. So, kailangan dito gumawa tayo ng paraan na mas makilala. Halimbawa, kami ni Lay ay magkapareha sa may tindahan. May iba akong paraan para mas makilala ko ng customer ko. Iba rin yung paraan ni Lay. So, ang mahalaga lang doon is dapat ikaw ang unang tumatak every time na mayroong kailangang produkto ang iyong mga customer. At tanong ko sa mga kahaps natin dyan, tanong namin yan, i-comment nyo nga dyan sa ibaba, paano kayo pinipili ng inyong mga customers? Yes. Paano kayo kayo ang sa dami na nagtitindahan dyan, ikaw ang makikita at bumabalik sa'yo? Anong ginagawa?
mo. So comment mo nga yan dyan, kahaps, para ating makita dito at marinig. Yes, sabi nga ni Tita Lilis Conjurado, kailangan alagaan natin yung mga customer natin para hindi nila tayo iwan natin pagkulit. Oh, yes, agree naman kita. At mula naman kay Tita Aileen Cataros, sabi niya, dapat din nasa tama lang ang patong natin sa mga process. Hindi kailangan ng malaki ang tubo, tapos stock naman at di nabibili. Yes. Okay na mababa ang tubo, basta lagi naman bago, kasi mabili. O, kumbaga mahalaga na umiikot talaga yung kapital na iyong pinondo doon. So sabi naman from Tita Jean Catnam. So sabi niya, naalala ko din po Sir Len, Sir Jeff, naiinis yung mga customer ko. Dati kapag yung wala sa tindahan ko yung binibili nila, yan na. Kaya nilista ko po mga hinahanap nila na wala ako, saka po bibilin ko para maging kumpleto, yun po yung paraan ko. Ayan. Alam niyo, mas nakakainis lang bilang sa tindera. Yung naghahanap sa'yo yung customer mo ng produkto na bibilhin nila, tapos sabihin tayo, mamaya na lang yung bayad kaya. Pero yun. Comment naman mula kay Tita Joanne Carrera, sabi niya, mas mura ang aking paninda sa iba. Friendly kami sa mga customers namin at marunong kami makipagbiruan sa kanila. Kaya binabalik-balikan nila ang aming tindahan. Okay. Oh. Ito isa sa mga parang kadalasan sa nagiging source of chismis. Yes. Yes, ano yan? Sumagri lang ako. Ayan. Ito, di ba, sa magkakapit-bahay, or pare-parehas kayo nagtitinda, marami kayo dyan sa isang street na yan. Yung ibang mga, alam mo yon, mga nagtitinda yun, nagtataka, sabi ni Tita Joanne, mura ang ating paninda sa iba. Siyempre, yung iba mag-isip, bakit ang mura ng paninda ng Mars? Di ba? Tapos, siyempre, nagkukasa siya ng chismis, di ba? Pero, sa totoo lang, mga kahaps, no, iba-iba naman kasi yung source ng ating produkto. Yes. Maaaring yung source ni Tita Joanne, mas nakukuha niya na mas mababa. Okay, hindi naman natin sabi peke. Yung mga produkto, pero hindi sabihin natin, merong isang grocery store lang malapit sa inyong lugar. Or we cannot assume na lahat kayo na sa isang street, doon nagpupunta sa grocery store na yun. Given na ngayon, maraming platforms ang ginagamit online na pwede ka mag-order ng iyong mga paninda sa tindahan. And baka kasi sure. Oo. Na doon nakakuha ng mas murang produkto sa mga wholesaler. Kaya mura yan dito. Or sabihin natin mga kahas, magkakapit-bahay nga, iisa lang din ang pinukuhaan ninyo. Pero baka kasi pag bumili si tita, bultuhan. Kasi may mga supplier tayo na kapag bumili ka ng mas marami, mas mababa, mas maibibenta nila yung sa iyo ng mas mababa. So maaaring iba-iba yung paraan kung bakit nagiging mas mura yung binibenta ng ating ibang cost. Tapos meron pa mula kay Tita Jeddy Badillo. Hi, good afternoon, Tita. Happy viewing po. Yeah, dito po sa amin, sir, 6 po na tindahan ang magkakalapit lang. Ang ginagawa ko, nagluluto po ako ng almusal at mag-open ng tindahan ng 3 a.m. Ano, nakakatakot. Kaya halos lahat dito sa akin, bumibili. Nakatahan ko ito mag-isa sa lugar nyo, di ba? 3 a.m. Yan yung, isa din yung sa sinasabi ko dito, yung katulad yung ginagawa ni tita. Sa lugar nila, siya nagbubukas ng 3 a.m. So, if ever na may customer sila na bibili, doon tayo pumunta kay tita na... Kasi wala ng option sila ng bukas. Yes. So, pero doon, identified sila na, nag-stand out agad sila na, bukas tayo ng ganitong oras. Nagbibenta siya ng ganitong ganyan. Kaya, kumbaga, yung mindset ng tao, tumatatak yung tindahan ninyo doon. Correct. At salamat din sa ating mga nagkomento na ating mga kahaps dyan ngayon, no? So ano pa ba ang dapat natin, paano ka mas pinipili bilang isang tindahan ng iyong customer? So dito, dapat importante rin na kumpleto ang ating mga paninda. So, para kahit pa paano, alam na ng mga customers natin, dito tayo sa tindahan na to kasi alam natin na meron siyang. Yes. Kumbaga, doon mga kahaps ay tatatak din sa isip ng iyong customer. Halimbawa, ayun nga, kasi tayo, once in our life, naging customer din tayo. So, isipin ninyo... lahat tayo consumer eh. Yes, actually, yes. Wala sa tindahan. Wala once in our life. Consumer din, isipin natin, saan ba makakabili ng mga ganitong produkto? So, tayo pa lang bilang mga consumer, nag-identify tayo ng mga
tindahan na pwede natin bilihan. Which is, pwede rin natin i-apply sa ating tindahan na dapat mahalaga na kumpleto yung ating paninda sa palagi para kung sakali na maghanap sila ng mga ito, ay siguradong tayo agad ang kanilang maisip. So parang ano lang yan sa dami ng iba't ibang brand ng gatas, iba-ibang klase ng gatas, makikita rin natin yung iba-ibang paraan natin ng pagbebenta or yung tinatawag natin strategy natin sa pagbebenta. So tindahan, dapat meron din kaniyang mga pakulo na tinatawag, no? Parang kahit malaking store nga, di ba? Mga grocery na pinupuntahan natin, pinagbibilan natin ng mga paninda natin, may mga kanya-kanyang pakulo. Bakit? Why not sa sarili natin tindahan, gumawa tayo ng sarili. O kahit maliit lang. Yes, mga promong ganyan, o pakulong ganyan, di ba para at least makahata tayo ng mga customers. Pero parang buy one, take one. Kaya sa mga kahap, may naisip ka bang mga ganitong pakulo sa iyong tindahan? So, mahalaga kasi na ma-identify at ma-establish natin na tayo ay nagtitinda ng mga ganitong produkto. So, pwede nyo i-comment yan sa ating comment section kung may naisip ka ba mga ganitong pakulo. O ginagawa mo ng kasalukuyan ng mga pakulo. May mga share ganito nyo kayo. naman. Comment nyo lang yan dyan. Ayan. So, sinasabi ba natin, Lena, may tuturing na competence si kapitbahay muna, ay si Sari-Sari. So, kumbaga kasi, nabanggit natin kanina nga, na may mga dikit-dikit na, halimbawa tayo, magkadikit tayo ng tindahan, may mga kadikit din tayong tindahan. May tindahan po O kaya nga, pero siyempre, well, magkaiba naman din pa rin tayo ng ating way ng pagtitinda. Pero, ayun nga, maituturing mo ba na kompetensya ang iyong mga sari-sari store, kapwa sari-sari store owner? Oo! Oo! Pero ano kasi siya, health competition. So, meaning, it's meant para yung ganong klaseng mindset na healthy competition ay nangangulugan na ng pagpapabuti ng ating negosyo. Ayan. So, kasi diba, kapag nakakita ka na, parang sa trabaho lang yun. Wow! Ayan na. Pag nakakita ka na medyo may magaling, ganyan. Siyempre, ikaw, parang feeling mo kaya mo yun. Gagawin mo rin. Bibo ka. Hindi, di ba? So, ganun din sa tindahan. Oo, competition siya, pero healthy competition in a way na kung nakikita mo sa mga kompetensya mo na, ay, meron silang ganito, bakit di ko gawin? Yes. Pero mas meron ng ibang flavor. Yes. Diba? So, yun yung ganong klaseng pagpakabuti ng ating negosyo. Kumbaga dito kasi ang magbe-benefit din nito yung mga ating mga customer kasi once na napabuti, halimbawa may servisyo si Lian na ganitong produkto, ako pwede ko rin gawin yon, pero pwede ko naman ibahin naman yung flavor. Kumbaga, ay si Lian ganito ang ino-offer, ako ganyan din na-offer ko, pero dadagdagan ko pa ng iba pa. So parang doon pala ma-identify ka na, natutuwa pa yung iyong customer kasi napapaganda mo na yung servisyo mo sa kanila, and kahit pa nakakabenta ka rin sa iyong tindahan. Ayan. So, sa Happynet po, meron tayong mga concept ng mga business friends forever. So, ibig sabihin, hindi natin kailangan talaga ituring na super competitor. Rewind! Hindi natin pwede natin ituring na competitors yung ating mga kapwa negosyante, pero doon ay friendly kasi meron nga tayong tinatawag na business friends forever or yung mga BFF. Kung saan ang mga magkakalapit na tindahan ay ginugrupo-grupo natin para sila mismo ay magtulungan kung paano mapapabuti ang mga sari-sari store nila. Ayan. Yes, at meron tayo, bago tayo pumunta sa BFF na yan, no? Alam natin importante yan. Pero may nabasa kasi ako ditong comment, patungkol sa mga pakulo mula kay Tita Jean, sabi niya taas. Opo Sir Lay, may pakulo po ako every Christmas. May libreng hanger o timba ang mga hanger at timba sa mga pabalde. Pang banyo. Why not, di ba? Oo. Ngayon, kasi madalas nasisira yan. Sa amin, madalas nasisira. Kasi madalas binabato yan ng namin. Maganda. Pag nagagalit, Ikaw. Matatayo? Sabi ko, magsahid ka. Oo. Yeah, so, good thing yun, Tita G, namin ganyan kayo mga pakulo. Ang ganda nun. Yes. Meron kay Tita Dionaline Pahanila, sabi niyo, mas maganda po talaga ang friendly competition, give and take process para mas mapabuti ang ugnayan sa isa't isa. Yes. And another from Tita Ariel Zeska Carcelar. So parang bagong pangalan si Tita. Minsan po sa mga bata, free candy po lagi sa mga loyal kong customer. Kasi yun nakakatawa yung mga maliliit na halaga,
kahit pa piso-piso yan, dahil mga bata ang bumibili lalo, sila babalik at babalik sa iyong tindahan. Kaya pag pinabili ang nanay nila, bumili ka ng suka, automatic sa inyo pupunta dahil alam nila may matatanggap silang libreng candy every time na bibili sila sa inyo. Buti sa tindahan, nakakahanap ng mga loyal. Di ba? Kaya makasanapan naman ng loyal Ang dali natin sa tindahan, madaling ma-identify yung mga customers natin. Yes. Pero sa relasyon, ang hirap ba yun? Ang mga loyal. Joke lang, syempre. Mula kay Tita Roma Tejero, sabi niya magkaroon ng bagong variety ng mga paninda na wala pa sa iba. Healthy competition with others. Ayan. So ngayon, nabanggit ko kanina, doon sa healthy competition na yun, pwede tayong bumuo ng mga business friends forever natin or mga BFF na pwede natin pagtanungan. Ay, Mari, anong produkto ang mabili dyan sa iyo? Baka pwede kong subukan sa aking tindahan. So, kasi maaaring iba't ibang lugar, pero pwede natin ma-check na, ay, dito sa aking lugar, pwede rin palang gawin ito. Pwede rin pala akong mag-alok ng ganitong serbisyo. Yes. At may comment pa tayo mula kay Tita Lynn Odia. Sabi niya, dahil po sa demand ang face mask po ngayon, ay may promo po ako. Buy any item, free face Ay, mask. wow! Face. Ayan. Yeah. So, nakakatawa. Super promo. Pakulo. Kasi magkano lang. So, pwede kayo mag-set ng, isa sa mga naisip, pwede kayo mag-set ng for every 100 pesos worth na nabibili, isang face mask. Paano ba naman yung 5 pisong face mask, diba? Ano na yun? Makakatulong, malaking tulong na rin sa atin yan. And that's it, mga kahas, no? Ang ating mga usapin patungkol dyan sa ating mga tindahan. Nag-flashback pa tayo, di ba? Rewind! So, ibig sabihin, mga kahaps, no? Ay i-end muna natin o i-off muna natin ang ating registration. So, pero mamaya or sa mga susunod na araw, kung libreng oras na ninyo, ay maaari kayo mag-register dyan. Click nyo lang ang ating link na nakapin dyan sa ating comment section. Okay? So mga kahap natin dyan na hindi pa, so if ever po, sa mga interested natin mga kahap, don't you worry na hindi kayo makasali sa ating palaro. Dahil sa mga susunod na episode, once na makapag-register kayo, ay pwede na kayong sumali. So dito sa ating registration, ay one time lang naman po mga kahap. So hindi nyo na kailangan mag-register every time na magkakaroon tayo ng episode. So if ever po na interested tayo, or gusto natin mag-register na sa mga kahap natin dyan na bago pa lang at mga nanonood dito sa ating Happiness TV Live, doon sa ating comment section, nakalakapin po ang ating registration link para kung sakasakali, pwede tayo mag-register. Correct. At ano lang natin, no, yung itong pinag-usapan natin for today's episode about dito sa pagtitindahan, paano ka nagsimula, or ano yung naging motivation mo sa iyong pagpapatayo ng iyong tindahan, or kung ngayon may tindahan ka na, bakit ito yung kinonsidera mo bilang isang negosyo. So, nandiyan lumabas sa ating mga kahaps na kinumento nila or shinare nila yung una, ito yung madaling negosyo. Maliit na yung kapital na kailangan mo at pwede mo siyang ilagay or sa part lang ng iyong bahay. Bahay. Ano pa? Convenient. Di ba? Hindi lang convenient para sa'yo dahil kung ito may kailangan ka na, for example, mga condiments, mga pampalasa, ay madali mo siyang makakasya, syempre babayaran mo. And at the same time, convenient din sa iyong mga kapaligiran. And also, yung andyan hindi mo mawala kung may tindahan ka, palagi andyan may benta kahit pa paano. Diba? Since variety yan, sari-sari store yan, meron na bibili sa iyo tindahan. Of course, with enough lang na strategy or pakulo para mas makabenta pa. And kung ganyan mangyayari, may kompetensya talaga. Yes, But may iwasan. Healthy competition lang tayo and use yung mga nakita natin mula sa ating kompetensya kung ano pa yung pwede natin idagdag sa ating tindahan at paano pa natin mas may improve yun. Yes, so basta mga kahaps, additional ko na lang din kay sa sinabi ni Lay. So, huwag po natin kalimutan na magkaroon pa rin ng goal sa ating pagtitindahan. So, goal para mapalago ang ating tindahan kasi yun yung magiging focus natin kung bakit tayo magtindahan para pagdating ng panahon ay natutupad ba yung goal ko. Kung hindi, pwede natin i-reallocate or pwede natin i-adjust ang ating sarili para maabot natin yung ating goal. Ayan. So kanina dyan, nag-iwan tayo ng isang katanungan sa ating mga kahaps, mga sari-sari store owners or yung mga naiisipan pala magtayo. Ano ang the best
sa pagiging sari-sari store owner. So mula kay Tita Merlina Apolinar, sabi niya, nagtayo ako ng sari-sari store dati dahil gusto ko ang makatulong sa mister ko sa gastusin. Naisip ko pwede kong gawin ito habang nagbabantay dahil sa mga maliliit kong anak. Maaasikaso ko sila, matuturuan ng mga homework nila habang nagbabantay ng tindahan. Until now, na malaki na sila, may tindahan pa rin ako. And ngayon, given na online na rin, may mga online class, it's a good opportunity talaga. Kaya siguro talaga maraming nagtatayo ng tindahan kasi gusto nila rin matutupan yung kanilang mga anak sa paggabay ng paggawa ng mga module, paggawa ng suporta. Kasi yun, di ba? Nag-post nga ako minsan na parang dati yung mga estudyante, yung mga nagkokopyahan ngayon, mga nanay na. Share lang yan. Ayan mga kaps turuan ng anak, huwag sagutan ng module. Iyaan natin sila. Ayan, so another comment from... Iba pala yung advice mo. Ayan, another comment from kita, Jones Rapmas. Sabi, the best. May sariling sari-sari store, mas madaling kumita. Dahil retail ang bentahan at higit itong pangangailangan ng KKK. Ano KKK? Kaya mo yan, katipunan din. At pati na din ang mga sariling pangangailangan ay makukuha din. Bukod dito, advantages ang home-based job at hawak ko ang sarili kong oras. Pangangailangan ko. Oo. Yan, which is sa KKK. Nasobrahan natin sila. Ayun. So, more likely dito ay ma-handle kita, mas namamanage niya kanyang oras. Kasi madalas dyan sa mga kaps natin, na-divide. Pwede kailangan nag-aalaga sila sa kanilang pamilya, tapos kailangan pa rin nilang kumita at the same time. So, kaya isa rin yung tindahan sa naisip nila na pwedeng pagkakitaan talaga, lalong-lalo na sa panahon ngayon ng pandemic. Okay, so dahil sa mga kahaps, muli maraming salamat sa ating, hindi pa tayo tapos. Sa ating mga nag-comment dyan, nagbigay ng kanila mga insight sa ating comment section. Okay? So, hello ulit sa mga ating mga bagong viewers at sa mga patuloy na sumusuporta sa atin. So, yung mga comments ninyo, make sure na dapat nagko-comment kayo sa ating mismong FB Live na ginagawa sa ating Happy New Year page. Okay, para ating nababasa yan at malay mo mamaya. Ito, pagtintiis na lang, ay magsisimula ng ating pakulo dito sa ating. So, mga kapatid, ulitin ko po, if ever po na hindi pa kayo nabibigyan ng SAC number or hindi pa kayo makasali sa ating palaro for today, ay don't you worry po dahil sa mga susunod na episode, ay pwede po kayong sumali if ever nakakapag-register na kayo sa atin. So mahalaga kahap na matapos natin yung registration, makapag-send tayo ng mga hinihingi, mga detalye kasi may mga nagko-comment doon na hindi pa nila na-complete yung registration pa, so hindi po namin kayo mabibigyan pa. So mahalaga na kompleto po. So if ever na makatanggap na kayo, ay makakasali na kayo sa ating mga palaro sa mga susunod pang episode. At makakasali na kayo mga kahas na nanonood ngayon dito sa ating segment na Cool Kalan! So ngayon, dito sa ating segment, ay meron tayong gagawin. Kahaya ako eh. Akala ko lalakad sa bubog. So, nakakasal kayo yung mga inaabangan ng mga iba na ito. Kayo, mga tagapanood natin, madalas natin nilang Rewind! na nila itong inaabangan. So, yan. So, ngayon, wala si Miss Fano. Wala. Nag-leave muna natin siya. Pero may baka kasama tayo maya-maya. Pero explain ko lang muna yung ating magiging mechanics dito sa ating segment na Cool Kalan. So dito, meron lang tayong isang round. Yun. Isang round. Isa lang. There's only one round. Yes. Sana, dalawa. Ang puso. So one round lang with one question tayo mga kahas, walang Miss Fan. At ang magiging prize natin ay 200 pesos each para sa 10 happy winners na bubunutin natin mula sa ating comment picker. So mahalaga kahap sa makinig kayong maigi doon sa format na ibibigay nila para kung sakasakali hindi masayang yung ating mga entry. Okay, at bibigyan namin kayo ng 3 minuto para dito. Okay, so may isa kami katanungan na babanggitin at dapat tama ang format na inyong gagawin. So ang format na ilalagay sa inyong comment section, sa ating comment section ay ang inyong SHC number, Spurs! your full name, Spurs! ang inyong kasagutan, Spurs! hashtag proud SSSO. Yung tatlong S yun ha, SSSO. Huwag nyo dagdagan ng H kasi pag dinagdagan nyo ng H yun,
So, iba yun. Baka mapalipad kayo nun. So, Among Us yun. Okay. Kung mga kasi baka nag-aamong kasi dyan. Anyway, ulitin ko yung format. Wala pa siyempre sasagot dyan kasi hindi pa tayo, nakapin naman yan dyan. So, makikita nyo sa ating screen or dyan sa nakapin na comment kung paano yung format. Okay? Ulitin ko yung format. SSC number. Spurs! Your full name. Spurs! Ang inyong kasagutan. Spurs! Hashtag proud SSO. Ang tanong mga kahats. Okay? Oh. 3 minuto ang aming ibibigay at ipapakita yan ni Abot. Okay? Yeah. Baka kasama natin ulit si Abot mga kahats. Okay? So, wait lang ha. Abot, wait lang. Yan. 3 minuto. Babanggitin ko na ang katanungan mga kahats. Yan. Bakit mo masasabing hashtag proud SSO ka? 3 minutes. Timer, Abot. Timer! Starts now! Okay, mga kahats, ulitin natin. Ayan, nagsimula na ang ating 3 minutos na bilangan. No? Make sure na tama ang inyong format. Ang format uli, ang inyong SHC number. Spurs! Your full name. Spurs! Ang inyong kasagutan. Spurs! Hashtag proud SSO doon sa aming itinanong na bakit mo masasabing hashtag proud SSSO ka. Ayan. So, mahalaga mga kahats, no? So, mahalaga pa hindi lang basta mag-comment, ha? Mahalaga na masagot yung ating tanong mula sa tanong na bakit mo masasabing hashtag proud SSSO ka. So, isagot po natin, huwag po tayo basta mag-comment lang kasi baka masayang yung inyong pagkakabuno. Dapat tama yung format, ha? Yes. Hindi na natin 3 minuto ang ating binigay, mga kahats. So, mamaya, bubunutin yan ng ating app na ginagamit, ang ating comment picker, at bubunot yan ng 10 happy winners. Mananalo ng 200 pesos each, hindi po divided by. Ayan. So sa mga kahats atin dyan, i-comment nyo na sa ating comment section para kung sakali magkano kayo ng chance at mabasa din natin ang inyong mga proud moments kung bakit kayo SSSO. Ayan. Okay, so ayan, habang nag-aagay tayo, shoutout muna tayo sa ating mga kahats. Hello, good afternoon sa inyo, Tita Jo, Yamit Max, good afternoon, hashtag proud SSO. Pero as much as possible, kung comment po kayo, sana ay kumpleto yung format at nandoon ang kasagutan. Okay, pero na lang tayo natitira. Abot? 1 minute and 30 seconds. Abot ka. Ayan, 1 minute, yes. So sa mga kahats natin dyan, so if ever po nanood kayo sa watch party at nagpo-comment kayo dyan, ay maaaring hindi po namin iyan mabasa. So kung bakit naman tayo may mga format na ginagamit is para maging fair din po tayo sa mga ibang kapwa natin negosyante na nag-register sila ng tama. Kaya ikaw kahats na nanonood ngayon o nanonood sa ating mismong Happy New page, ay sumagot ka na dyan. Ayan. Na. Okay. Okay? Sayang ng oras, mahabang may oras pa. Meron pa tayong oras. So feel free, makikita na natin dito sa real-time comment dito sa ating app na ginagamit ang mga sunod-sunod na kanilang mga kasagutan. So mayroon pa tayong 45 seconds mga kahats para patuloy kayong sumagot doon sa ating katanungan. Bakit mo masasabing hashtag proud SSSO ka? Yeah. Okay. So sundin lang po ang format na ang format natin ay yung SSC number, Spurs! your full name, Spurs! ang inyong kasagutan, Spurs! hashtag proud SSSO. Okay. Oh. So shoutout muna tayo mula kay Tita Alma. 20 seconds pa. Nonogi. Nono. Yan. Galit ako. Super interesting ang mga topic. Nakakatulong siya at ina-apply ko ang mga natututunan ko. Ayan. 10 seconds mga kahats. Abot. Ayan. Yan. 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Ayan. So mga kahats, kailangan komento. Pero kayo, gusto nyo, bala kayo. Shoutout muna tayo mula Kay Itasa doon at Matt, sabi niya naman, na-miss ko po kayo, naging busy ako last week. Wow, thank you so Na-miss much. you din, tita. Ayan. Ayan, mula kay Tita Jean. Ha ha ha. Apat po yun. Ha 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 ha. Oh. Sir Lay and Sir Zeb, nakakatawa at nakakangiti po talaga ako pag may live ang Happy New. Thank you po. Happy na naman ang araw ko. Thank you po ulit, Tita Jean. Oo, nakakatawa naman yung mga kahap natin yun na kahit pa paano, napapangiti natin sa mga kanilang mga busy moments. Yes, and I'm sure mga kahap, excited na makita at malaman kung sino-sino ang mabubunot ng ating comment picker. Kung yung mapapansin sa ating screen ay naka-ready na yan dyan. Okay? Ayan. Hindi pa si comment picker ready na. Ako hindi pa ako. Oh! Okay. Comment picker, pipili
mamimili tayo ng 10 happy winners, no? Ibabalidate natin yan. Yes. Kasi, ay titingnan natin kung tama ang kanilang format na ginawa sa comment section. Diyan at tama ang kanilang kasagutan. Mula sa tanong na bakit mo masasabing #ProudSSSO. Okay. Ayan. So, comment picker, roll! Ayan. So, I think nag-roll na nga pala si comment picker. So, may isa na tayong for verification. O, for verification na po kay Tita Agnes Reyes. Ang sabi niya ay wala siyang comment. Ayan, yan yung binabalidate natin. Oo. So, ayan po yung sinabi namin, Tita, mahalaga na masagot yung tanong na bakit mo masasabing proud SSSO ka. So, sayang naman po, Tita, pero i-check natin yan. Ayan. From Tita Baby Berunyo. So, ang sabi niya ay proud po ako nakasali sa Happy Noy. So, mukhang invalid din to kasi yung format. Oo, dapat huli. Huli ang hashtag. So, kaya kahit makinig po tayo dun sa ating format. So, wag lang tayo bakit natin sinasabi ito? Kasi, mag-aano yung mga kahaps natin magreklamo yung mag-aano yung aklas yan. Bakit po si ganito, si ganyan? Iba po yung format. So, para maging fair din po tayo sa mga kapwa natin negosyante na sumusunod sa tamang format. Correct. Ito yung una natin. Tita Joan Carrera, sabi niya, masasabi kong proud SSSO ako dahil ito ay aking pinaghirapan at mahal ko ang pagtitinda dahil ito ang aming pang-pamilyang kabuhayan. Proud SSSO. Which nakaka-proud din talaga. So sabi ni Tita Majoy, guys, sabi niya naman, for verification na rin po kay Tita, ang sabi niya ay, proud SSO po ako kasi ito po yung bumubuhay sa pamilya ko. Simula nang nawalan ako ng trabaho, which is laking help talaga lalo na ngayon sa panahon ng pandemic. At ikatlo ay mula kay Tita Angelina Cepeda, sabi niya, or Marisa Flores, sabi niya, proud ako bilang SSSO dahil nakakalibang magbenta. Nakakatulong ito sa aming pamilya. #proud SSSO. So more likely parang madalas na nangyayari is yung pamilya talaga yung pinaka-anchor ng pagtitindahan ng ating mga kapwa mga kahas. Ayan. So from Tita Malin Gazmen, so for verification na kay Tita, ang sabi niya ay, dahil po sa tingin ko successful naman po ang tindahan ko at marami din po akong mga suki, which is yung napag-usapan din natin kanina. Kaya sa #proud SSSO. At mula kay Tita Cha, proud SSSO ako dahil natutulungan ko ang aking komunidad para hindi na nila kailangan o ang pumila o pamasahe para bumili ng mga kailangan nila sa kanilang mga tahanan. Iwas pandemya, iwas COVID-19. #proud SSSO. Ayan, so meron na lang tayong for 5 more na lang nabubunutin mula dito sa ating comment speaker. So sino kaya itong ating 5 winner? 5 for verification. Correct. I think nabunot natin to. Ayan, si Tita Angelina Cepeda ay more likely for bubunot pa kayo ng isa pa kasi naulit si Tita. So mga kahati, continue na lang pag-comment po. Kasi pwede natin basahin yan. Yes, correct. Patuloy na habang nag-aantay tayo sa ating comment speaker na makabunot, ay hello, good afternoon muna kay Tita Joanna Valentino, Tita Darwin Flores, Tita Presi Erda, ayan, Tita Jo Yami, good afternoon sa inyo. Ayan. So, si Tita Riley Ann de la Cruz, so sayang naman Tita, wala po kayong comment kung bakit kayo proud SSSO. So sayang po yung inyong chance na nabunot sana kayo. So mahalaga Tita na masunod po yung format and tama yung ating sagot or tugma doon yung ating sagot doon sa tanong natin. Okay, at mula naman, may nabunot tayo na pang-anim mula kay Tita Philippine Reyes. Sabi niya, dahil bukod sa convenient para sa kapitbahay, nakakatulong pa ako sa aking asawa at pamilya. #proud SSSO. Yes, oo. Okay. Si Tita Philippine Tita Reyes. Agnes, nabunot na rin kanina pero walang kasagutan. More like for bunot pa tayo. Dapat pa tayong happy winners, Yes. mga kahaps, ang inaantay natin. So meron tayo dito isa ba? Tita Ariel Zesca Rain. So, parcel yan. So, sabi niya ay, thank you sa mga tips, Sir Le and Sir Jeff. So, more likely baka for checking pa si Tita kasi di nasagot yung ating tanong. Yes, so ibig sabihin, invalid ito at bubunot pa tayo ng 4 na happy winners. Kasi ulitin ko, pag di natin invalid yan, baka mag-aklas yung mga nanonood. Yes, Bakit na yung mga format, di ba? Hindi sila yung napili. Oo. So, sabi naman, for verification ba, Tita Roma Tejera, sabi niya, dahil
ang store namin para sa everyday, ay dahil big ang store namin para sa everyday life. So, more likely, baka for check na rin natin kita. Yes, at mula kay Tita Maning Gasmin, hindi, umulit siya, no? Umulit. Oo, so, para para maging happy winners pa ang natin mga kahabs. Ito, mula kay Tita Presi. Presi Bunot na ba? Erta. Nabunot na ba si Tita? Hindi pa? Ah, So, yan, hindi pa yata. So, Tita Presi Erta sabi niya, kasi dito ako umaasenso at natuto bilang isang negosyante. Baga dito kasi may iba't ibang experiences na natanggap si tita sa mga customers nila, ay may mga bagong kaalaman na pwedeng i-apply talaga sa ating pagtitinda. Alright, may dalawa pa tayong happy winners at meron nang nabunot ulit si ating comment seeker. Si Tito Darwin Flores, so sabi niya, proud ako dahil nakakatulong ito sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Ayan, so mga pangangailangan, daily needs, tapos mga core needs, daily needs, yung pamilya na maaalagaan, same time is kumikita pa. Correct. At ulitin natin na ang comment picker ay bumubunot yan randomly. Okay? Yes, So, titita siya ay nabunot ulit. So, hanap pa tayo ng isa na lang na happy winner. And by the way, don't forget mga kahaps, kung hindi pa kayo member ng ating Samahan Happy Noy Facebook group, ay feel free na mag-join sa ating Happy Noy group na yan, na nakapin lang din yan dito sa ating Happy Noy page. And also, kung hindi ka rin member pa na Sari-Sari Store, kumikita ka ba, Facebook group na Happy Noy group din yan, ay feel free na mag-join dyan. Nakapin yan dito sa ating Happy Noy page. Ayan, for verification, si Tito Alan Jeffrey Alagao. So sabi niya, I am very proud to be a proud SSSO po. Ako dahil nakakatulong po ako sa aming barangay. O sa tingin ko nga, Tito Alan, sobrang proud kayo kasi proud to be a proud SSO kayo, no? Yes. Yan. So, tingnan natin ngayon mga kahaps, itong mga 10 happy winners, kung sila ba ang ating tatanungin happy winners bago tayo matapos maya-maya ng konti. So, shout out muna tayo mga kahaps dito sa ating mga comment section, dito sa ating Happy Noy TV Live. Hi, Tita Margie Robles. Ayan, meron pa dito. So, shout out po kay Tita Princess Alcera Cañete, watching from Barangay 14, Caloocan. Okay, good afternoon din kay Tita Ana Marie Darilon. Manalo, saya, nag-enjoy ako pag may sari-sari store. Lalo pag mabenta at nasa bahay lang tayo mga kahaps. Iba po talaga kapag may sariling sari-sari store kasi kahit umpisa sa maliit lang po ito, pwede itong palakihin sa sariling discard. Ayan, shoutout naman kay Tita Princess Trinidad. So, happy viewing po. Ayan. Good afternoon kay Tita Erna Moneda Volante. Shoutout po, Sir Jet and Sir Ling. Always watching. Ay, wow! From Nakakatuwa Timos, naman. Ayan. So, Tita Renny Lynn Sauna, so thank you po, Happy Noy, for sharing. Nakaka-inspired po kayo. Ayan, nakakatuwa yung mga kahaps natin na tumututok talaga simula ng mga bago itong episode natin and sa mga future pa mga episode. Sana samahan niyo po kami para mas marami tayong may kikwento at marami tayong kaalaman na matatangka. At good afternoon din kay Tita Gladys Alaradeta. Sabi niya, dahil sa tindahan ko, napatunayang mahal talaga ako ng asawa ko. Ha? Wow! Nakingsok Na asawa ko. Siya kasi nagbabantay pag wala siyang biyahe. Kita nga, doon yung pamantayan ha. Pag may asawa, nagbabantay. Iba pala. Nagbago ng sukatan ng pagmamahal ngayon. Nakadepende ng tindahan. Pero kapag yung nagkakandak din tayo ng training, yun ang lalo sa mga mag-asawa, mas bubuo yung relationship nila pag magkatuwang talaga sila sa tindahan. Kasi di ba? Kasi di ba? Kasi di ba mga yung nga talaga Teamwork na bubuo din. Yung mag-asawa actually, magtatay, magnanay, or mga anak mo, kapatid mo, or sinong katuwang nakasama mo sa tindahan. So nakaka-boost ng relationship. Yes. Ito itong klase ng negosyo. Ayan, sabi naman ni Tito Victor Torrecampo, sabi niya, Mrs. niya, co-manager. Si Mr. co-runner. So, kasi si Mr. co-runner, kumbaga, taga-takbo. O, bili ka ng ganito, wala na tayong sabon. Bili ka na. Mamili ng mga paninda. Yes, oo. At meron tayo, Jeff, na iniwan na isang katanungan sa ating mga sari-sari store owners na nanonood ngayon dito sa ating Happy Noy TV Live. Ang tanong ay, proud sari-sari store owner ka ba? Ang sumagot ng oo. 95%. And so, para sumagot naman ng hindi, ay 5%. So, more likely baka doon sa mga 5% na hindi, ay maaaring baka hindi pa nila na-identify kung ano ba yung
role ng at kanilang pagtitindahan. Pero sa 95, congratulations mo, nakakatuwa dahil doon sa 95 ay alam naman namin na proud na proud kayo sa inyong pagtitinda. Yes, at hindi lang itinuturing ang ganitong negosyo na lang, no? Parang, Yes. ano ko lang, hobby ko lang mamalengke. Oo. Diba? Sabi mo mamalengke. Hobby ko lang mamalengke, no? Tapos, Oo. ganyan. Yan, oo. So, yun mga kahas, meron tayong konting announcement na Jeff. Ayan, so sa mga kahap sa atin dyan na hindi pa nakasali sa ating Samahang Happy Night Facebook group. So nabanggit ko kanina na meron tayong BFF na binubuo dito sa ating Happy Night. So if ever po na gusto yung maging part ng BFF or Business Friends Forever, ang maaari kayong sumali dito sa ating Facebook group na Samahang Happy Night. And also, meron pa rin po tayong continuous pa yung ating project with PDRF na PDRF means Philippine Disaster Resilience Foundation na kung saan naglalayon po na matulungan yung ating mga kahap na negosyante na kung saan na nahihirapan lalong-lalo na sa panahon ng crisis ngayon. Kaya ikaw kahap, kung ikaw ay taga Metro Manila or malapit karating lugar dito sa Metro Manila, ay pwede ka sumali dito. So kailangan mo lang ay click lang yung registration dito sa ating Happy Night Facebook page. So ang requirements lang dyan is kung sakali na meron kayong DTI permit, mayor's permit, or ano mang permit, kahit barangay permit or barangay clearance, ay pwede na po kayo dito sumali. And of course naman, sa mga iba pang katanungan, ay maaari kayong mag-register and then i-validate naman yan, dadaan naman yan sa proseso. Yes. And that's free, yung PDRF project na yan, in partnership with PDRF. So shout out din tayo mga kahaps kay Tita Roma Tejero. Sabi niya, habis na po ang panonood sa inyo every day. Wow. Yeah, talaga tita? Sure ka na ba? Baka gawin ginagawa ka teleserye ni tita. Oo, eto rin, tita Jean Pearl Lalisa. So sabi niya, pa-shoutout po dito sa Katiklan. Ay, wow, taga-Aklan. So, Aklan din po ako. Happy Pero, viewing. ano pa ako nun, pistol pa ako. Ayan. Taga-Aklan din po ako. Yung pamilya ko ay taga-Aklan. Ayan. So, meron tayong like for winners para doon sa ating Pulsala. Yes, itong happy winners natin, congratulations. Mananalo kayo ay makakuha kayo ng 100 pesos each. Nabunot niya mula sa ating comment speaker. So, random. Ulitin ko mga kahats, random itong ginagawa kung binubunot. So, mapapansin nyo, meron nabunot parang, bakit parang parehas yung pangalan na to sa nakaraang episode? Oo. May mga ganun kasi, nababasa ko siya, but that's normal. Pasok siya sa new normal. Hindi kasi may mga nagtatakang gano'n. So, hindi ko na nag-explain. Okay, so okay magtaka kasi random nga ang ating ginagawang pagbunod gamit ng ating volunteer. But anyways, ito na sila, ang ating 10 happy winners, mga kahas. So, congratulations po sa ating mga happy winners sa sina Tita Juanaro Carrera, Mary Joy Gadian, Marisa Flores, Tita Marilyn Gazme, Tita Cha C, Tita Philippine Reyes, Tita Maria Roma Tejero, Tita Presi Erta, Tito Darwin Flores, and Tito Alan Jeffrey Alagao. Ayan. Para maklaim po ang inyong mga prizes, ay maaari po kayong antayin yung aming message na manggagaling sa ating mga Happy Noy members. So, yan. Antayin niyo po yung kanilang pag-message para kung sakasakali may bigay kayong instruction kung paano ninyo ma-claim ang inyong prize. Correct. So, ayan, mga kahab, make sure na kayo ay nakapag-like at nakapollow dito sa ating Happy New page and help us reach down naman the 15,000. Yun! Nung nakaraan dati, nung nakaraan buwan, 13,000, 14,000. Nag-14 na tayo. 15,000 likes ang ating hit. So, kayo, mga kahab, make sure, kayo? Close naman na tayo. Tayo lang naman. Tayo lang naman to. Feel free to share itong ating Happy New TV Live, itong ating Happy New page para mas magdadali kayo ma-notify kapag kayo ay nag-like at follow. And also, please subscribe sa ating YouTube channel, ang Happy Noy TV. So, walang live yun. Happy Noy TV, makikita niyo YouTube sa ating YouTube. Ayan, so muli, maraming salamat po sa mga kahaps natin na sumagot sa ating mga tanong, sa inyong mga comments na napaka-healthy para sa mga kapwa natin negosyante na gusto pa lang magkaroon ng tindahan at sa mga negosyante na may tindahan na rin talaga ngayon. So thank you po. Yes, at mga kahaps, abangan mo kami uli sa susunod na episode. Kailan yun? Episode? No, Jeff, kailan yun? So, may next episode po tayo this coming Thursday, 1 p.m. So every Martes, every Tuesday and Wednesday and Thursday, 1 p.m. dito sa ating Happy Life
Facebook page. So, muli, mga kahabs, ako po si Jeff. At ako naman po si Lay. So, ayan. So, kita-kita tayo this Thursday, mga kahabs. So, 1 p.m. dito sa ating Happy Red Facebook page. Paalam!